So, our beloved shepherd. So, kung pastor lamang ang pag-usapan ay wala na pong tatalo, wala nang higit sa ating Panginoon Jesucristo. Maraming mga pastor din, mga nagdaan na ating Panginoon sa kanyang iglesia. O kaya yung mga pastor ng mga tupa na totoo, yung sa literal na tupa o anumang hayop. Pero kung ating pag-aralan ang mga katangian ng ating Jesucristo bilang pastor, ay wala mang sino man sa mga naging pastor na o nagpapastor ngayon ang makapantay sa kanyang kakayahan bilang isang pastor. At kaya nga matatawag na he is the greatest shepherd. Greatest shepherd who really cares for his sheep. Yan, kung meron man talaga shepherd na nandoon yung buong pagpapahalaga, pagmamalasakit sa kanyang mga tupa, yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya tayo po bilang mga tupa ng Diyos, ay masasabi natin na kampante po tayo sapagkat nasa sa atin po ang pinakadakilang pastor na siyang nagpapastor sa atin. Alam natin na nandoon yung lubos na pagmamalasakit niya sa atin. Na ibig sabihin, dahil nagmamalasakit siya sa atin, kailanman hindi niya tayo pababayaan. Gusto ng Panginoon na magiging malusog tayo spiritual. Magiging matatag sa ating pananampalataya. Upang sa ganun ay hindi tayo ganun na lamang kadali na matukso ng dyablo at magkasala. Yung pagkakatukso ay hindi naman natin maiwasan. Talagang inaalaw ng Panginoon na daraan tayo sa mga tukso. Pero yung magkasala, ayun po yung gusto ng Panginoon na mapagtagumpayan natin. Na kahit man dumarating yung mga tukso, inaalaw ng Panginoon sa atin na dumating yung mga yan. Pero sa pamagitan ng ating dakilang pastol, ay andoon din na binibigyan niya tayo ng kakayahan upang mapagtagumpayan ang mga anumang tukso na darating sa atin. Kagaya sinasabi roon sa 1 Corinthians 10:13. There hath no temptation taken you, but such as is common to man. Sabi roon, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also makes a way to escape, that you may be able to bear it. So makita natin yung pagkalinga ng Panginoon sa atin. Na andyan lagi yung tukso. Hindi inaalis ng Panginoon sa atin yan. Pero ang kagandahan sa ating dakilang pastol ay siya po yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, kakayahan upang mapagtagumpayan natin yung mga tukso na yan. So, he really cares for sheep. Second, he is the greatest shepherd who really loves his sheep. Talagang kung pagmamahal lang ang pag-uusapan, wala nang pastol na lubos na nagmamahal sa kanyang mga tupa, kundi ang ating Panginoon. Ayan, tayo bilang mga tupa ng Diyos ay assured na ang ating pastol ay lubos na nagmamahal sa atin. Hindi kailanman mawawala yung kanyang pag-ibig sa atin at hindi kailanman mawawalay sa atin yung kanyang pag-ibig. Kaya ang sabi doon sa Romans chapter 8, 37 to 38 ba yun? Okay? O meron tanong doon, who shall separate us from the love of God? Sabi doon sa 39. Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword. Doon sa 37 and 38 na sabi riyan, and all these things we are more than conquerors through Him that love us. Yung sinasabing we are more than conquerors. Bakit more than conquerors? Kasi nga, hindi naman tayo taga-conquer, kundi meron tayong taga-conquer. Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Okay? Tayo ay nagtitiwala lamang at umaasa sa ating Panginoon. At sabi sa 38, for I am persuaded
that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So, pagdating sa pagmamahal ng ating dakilang pastol, ay talagang isang klaseng pagmamahal na walang kailanman pagkawalay. It is an eternal love. Meron ba tayong makitang ganyan na pastol na nagmamahal? Eternal? Nag-isa lang siya. Okay? Ayan po ang nagsiseparate sa kanya sa ibang mga pastol. He really cares for his sheep. He really loves his sheep. And he died for his sheep. Para lamang mailigtas ang kanyang mga tupa, ay kailangan siya ay magbuis ng kanyang buhay. Ganyan po kadakila yung ating dakilang pastor. Kaya sabi niya doon sa John 10:15 ay the good shepherd gave it his life for the sheep. At nangyari po yan. At yan, pinakita ng ating Panginoon kung gaano niya tayo pinapahalagan bilang kanyang mga tupa. Ako noon, pagka dumarating ako, umuwi, dala yung baka na pinapastor ko, makita lang nung lula na malalim dito, alam na niya na hindi nabusog. Yan, pagagalitan ako. Kahit naman ano yung pagsusumikap ko na maghanap, lalo na pag summer kasi, siyempre, lahat ng mga damo dyan, puro natutuyo na. Okay? Buti na lang, pagka gano'n naman, ay kumakain naman sila na tuyong dayami. Yun nga lang, siyempre, hindi naman, nakakasawa naman para sa isang hayop na gano'n na lamang lagi, yung tuyong dayami. Siyempre, maghanap din po ng sariwang damo yan. Okay? Kung tayo nga nung pandemic, ay nung kasagsagan ng ECQ Okay, so, yung mga tao, kahit puro sardinas, walang magawa, pero iba't ibang klaseng luto. O hindi naman pwedeng puro sardinas na lang. Ayan. Minsan sasawagan ng sutanghon, minsan sasawagan ng kung ano-anong klaseng gulay. Okay? Pero yung masarap ng sawag niyan, yung, alam niyo ba, yung patula. Sarap niyan. Tapos meron pang sutanghon o kaya miswa. Oh. Okay. Pero kahit na ganun pa rin, okay, yung mga pagka wala na ng ECQ, pagka medyo maluwag na, hayo ko nang kumain ng sardinas. O kami noon, nagtatrabaho kami sa laging, ganyan Lagi, pag akyat namin sa bundok, merong sardinas. Pero siyempre, hindi naman kami magkakasya na lang, kaya manguha kami ng labong, nung may ubod ng kwan na masarap Yun yung iginigisa namin kasama yung sardinas. O kaya yung mga malapit lang kami sa ilog, may mga pakuryan, yun kukunin namin, sasawagan namin ng sardinas. At least, may iba yung lasa. Okay? So, ang ilalasa niyan, kung ano yung sahog. Ayan po yung pano. Pero ayan po yung ating Panginoon. Siya bilang pastol ay talagang tinitiyak niya na tayo ay bastante. Okay? At ganyan po kabait ang ating Panginoon. So, the Lord being our shepherd is everything that we have to enjoy our earthly life. Ibig sabihin, basta't na sa atin ang Panginoon, wala na tayong hahanapin pa. Kaya sabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Na ibig sabihin, pagpapahayag that God, the Lord is everything to Him. Okay? At ganun din po tayo. Bilang siya yung ating pastol, ay talagang nakakasigurado tayo na kailanman hindi tayo magkukulang sa anumang mga bagay, kundi andyan yung pagtitiyak ng ating Panginoon na talagang lubos na ma-enjoy natin yung buhay natin dito sa sanlibutan na ito bilang Kristiyano. Ang buhay na i-enjoy natin ay yung buhay Kristiyano natin, hindi po yung buhay sanlibutan. So, why having the Lord as our shepherd means everything to us. So, andito yung iba sa mga reasons or some reasons why the Lord, our shepherd, means everything to us. Unang-una po,
ayon sa verse 1 to 3 is that when we say He is everything to us, it is because He provides all our need. Wala po tayong pangangailangan na hindi ipoprovide ng ating Panginoon. Kung mayroon man hindi ibinibigay sa atin ng Panginoon, kadalasan yung mga gusto lang natin. Ano ba yung mga gusto? Desires. Like. Okay, yun. Okay, tapos, pag hindi binigay ng Panginoon yung gusto natin, nagtatampo tayo. Bakit pinapanalangin ko naman? Ibig sabihin kasi, pagka gusto lang natin at hindi natin kailangan, hindi yan kalooban ng Diyos. Pag yan ipinanalangin mo, nananalangin ka sa Diyos nang hindi niya kalooban, paano niya sasagutin yan? Hindi nga niya kalooban kasi gusto mo lang. Ang iba pang term diya layaw lang ng iyong laman. Ang ipinangako ng Panginoon dito yung pangangailangan natin, hindi yung gusto natin. Sabi nga rito sa verse 2, He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still water. So una rito na ipinoprovide niya sa ating pangailangan yung physical needs. Malinaw po rito. Okay, so yung green pastures, ayan, pagdating sa mga pagkain ng mga tupa, ayan po yung meat sa atin. Ayan, di ba kumakain din tayo ng damo? Sariwang damo. Ayan. Okay. Masarap yan. Naalala ko tuloy noong bata pa kami, ilang linggo lang pagkatapos na bumaha, ayan, punta kami sa buhanginan. Ang daming tumutubo na mga spinach, yung may tinik-tinik. Pero pag ganyan lang, kaliit pa yan, bagong tubo, wala pang tinik yan. So dahil sa dami, ang ginagawa namin, binubunot namin. At huhugasan na lang yan, hindi natatanggalin yung ugat. Kasi masustansya yun Gamot pa yun Wow, naalala ko yun, talagang parang naglalaway ako. Kasi wala na, hindi ko na mabalikan yung mga ganun na mga pagkain mga ulam O kaya punta kami doon sa tanim na kamote. Wow! Yung mga teachers na tumitira sa bahay namin noon. Ang tataba na kamote, sige. Ang sarap magsalad. Okay. So, meron naman dyan noon sa may parking, pero ang papayat. Pero at least, bagong pitas, ang sarap kainin. Yun nga, di may mga okra doon na tinabas namin noon, tapos tumubo na, namunga na. Yan, kahit pa isa-isa lang, kahit kagaya kahapon na naman, may nakuha kong isa. Nung nagluto sila ng kanin, nung nag-iin na, nilagay ko sa ibabaw. Wow! So, ang sarap ulamin. Natin, yan ay tinibig. Pagdating sa needs, physical, hindi tayo pagdadamutan ng ating Panginoon. Wala na tayong hanapin pa. Yan po yung sinasabi rin sa verse 1. Okay? Kaya hindi dapat natin pinoproblema yung mga physical needs natin. Ang problemahin natin ay yung tungkulin na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ano ba tungkulin? Yan, yung ipatupad yung kanyang dakilang habilin. At yung pamumuhay din na dapat makita sa atin. Isang buhay na nagliliwanag o nagniningning. Isang buhay na nagiging patutuo o mabuting patutuo sa ating kinagagalawan na lipunan na ito. Yung tayo ay nagiging daluyan ng pagpapala. Yun lang naman Kailanman, hindi niya tayo inutusan bilang mga mananampalataya na hanapin natin yung pangangailangan natin para sa ating laman. Ang makikita lang natin sa Biblia, ipinangako ng Panginoon yan. Okay, may mga paraan kung paano niya inaabot yan. Nagbibigay sa atin ng trabaho. Kagaya rito sa Maynila, wala lang tayong mga lupain dito na bubungkalin, tatamnan, para pagkunan ng pagkain.
Okay. Ano lang yung kakarampot? 3 metro kwadrado halimbawa, hindi ka mabubuhay dyan. Pero may mga paraan ang Diyos. Nasa probinsya man tayo, nasa Maynila man tayo, may mga paraan siya pang iparating sa atin yung ating mga pangangailangan pisikal. Na hindi natin kailangan hanapin. Kundi tayo lamang ay umasa sa Kanya, sumandal sa Kanya. Kita nyo, during the time of pandemic, ang daming nawalan ng trabaho. Hanggang ngayon, marami pa rin hindi nakakabalik sa trabaho. Isipin mo na lang na, okay? Kung nagbukas man yung mga fast food, hindi full force. Tama po ba? Okay. So, kaya nga dahil hindi full force, marami sa kanilang mga trabahador dati ang hindi na pumapasok ngayon. Yan, maraming natanggal. Kaya nga doon sa Mang Inasal eh. Hindi ka na pwedeng kumuha ng kutsara mo. Ibibigay. Yan. So, ibibigay na rin. Iaabot na rin yung andyan na lahat. Ano ba yung kalamansi, sili. Okay. So, ano pa yung mga kwandoon na dati hindi naman ganon na ibinibigay. Okay. Tapos, ayan, siyempre, magkakalayo na hindi na pwede yung punong-puno. Wow. Pati yung mga pampasahirong jeep, pampasahirong bus. Meron man tayong nakikita pero hindi pa rin full force. Okay? Kasi unang-una kahit man, halimbawa rito sa Bagumbong, nagsibalikan ng mga Bagumbong eh. Hindi na di paro yung bumibiyahe rito. Bagumbong na. Tinitingnan ko eh. Pero hindi pa lahat. Kasi hindi rin naman sila pwedeng bumiyahe lahat dahil kukunti pa ang pasahero, hindi pa bumabalik yung dati. Kung babalik yung dating karami nila na mamasada, eh baka tag-3 lang, tagdadalawa lang yung pasahero nila, hatid nila sa bayan. Sayang yung kanilang biyahe, malulugi pa sila. Maaaring ang ginagawa nila ngayon, rotation, para lamang makabiyahe silang lahat. Okay. So, pero ang dami pa. Ayan, yung mga provincial buses. Wala pang biyahe. Siyempre, ano ang kita ngayon ng driver, ng konduktor? Maraming nawalan ng trabaho. Okay. Mga teachers sa private. Ang dami nang nagsarang school na private. Kawawa yung mga teachers. Okay. So, pero sabi ko nga tayo ay mapalad dahil meron tayong shepherd na nag-aabot ng ating mga pangangailangan. Even in time of pandemic, nararanasan natin yung kanyang kabutihan sa atin. Yung sinabi, He maketh me to lie down in green pastures. Na ibig sabihin, andoon yung, alam niyo ba, pag sinabing green, malago na kainan. Ibig sabihin, hindi ka magugutom. Mapupuno ka, mabubusog ka. Okay. So, yun kasi yung gustong-gusto ng kalabaw eh. O kay baka, kambing, o anuman. Yung green pastures. Then, pati yung mainog, He led me beside the still waters. Okay. Yung talagang mapupuno yung ating physical needs. Not only physical needs, but spiritual needs. Sabi nga rito sa 3, He restored my soul. Madalas na tayo ay lumalayo sa ating Panginoon o yung ating relationship or fellowship sa Panginoon ay naapektuhan dahil sa mga pagkakasala natin. Pero andyan ang Panginoon na nagre-restore sa atin. Ibinabalik niya yung ating magandang relasyon, magandang fellowship sa Kanya. By making us to repent of our sins. Spiritual need ba yan? Yes. Napakahalaga po ng ating fellowship sa ating Panginoon. Sa totoo lang. Kaya nga, bawat mananampalataya dapat pinapahalagaan yan, fellowship sa ating Panginoon. Yan sa pamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa pamagitan ng panalangin. At siyempre, kasama na rin yung pagpi-fellowship
sa kapwa mananampalataya. Isa sa mga napapansin ko kung ang isang mananampalataya ay kulang yung kanyang fellowship sa Panginoon. Nagkukulang din siya ng pakikipag-fellowship sa kapwa mananampalataya. Kadalasan ang gusto mong maka-fellowship ng walang healthy fellowship sa Panginoon ay yung mga hindi mananampalataya. Sabi pa rito, He leadeth me on the path of righteousness for His name's sake. So ibig pong sabihin yung pong ating buhay Kristiyano, isang buhay na matuwid, isang buhay na may kabanalan. Ito po ay gawain ng Diyos para sa atin. Siya na ating dakilang pastor. Siya pa yung may akda ng ating spiritual life o ng ating Christian life. Yung spiritual life or Christian life, alam lang natin yun yung buhay natin. Pero how to live it, ay wala po tayong kakayahan upang isabuhay yan. But God, or the Lord, our beloved shepherd, He did it for us. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, I did it my way. God did it on His own way for us. Yan po yung katotohanan dyan. Kaya nga kung tayo po ay nakakapamuhay ng matuwid at may kabanalan, wala po tayong ibang gagawin kundi magpasalamat, magpuri sa ating Panginoon. Sapagkat kung hindi siya o hindi sa Kanya, wala tayong masasabing spiritual life or Christian life. Hanggang salita lang yan. At wala sa gawa. Salamat na meron tayong dakilang shepherd na talagang kumikilos para sa atin. Para sa ganoon ay magkaroon nga tayo ng isang buhay na kaaya-aya sa Kanyang harapan at kalugod-lugod. So He provides all our needs. Yan po yung one of the reasons why the Lord, our shepherd, means everything to us. Second reason why the Lord, our shepherd, means everything to us is that He protects us in our ways. So siya po yung talagang ating pastol na nagpuprotekta sa atin. Talagang given naman, kung pastol, ang pinag-uusapan, talaga walang ibang gagawin kundi protektahan yung kanyang ipinapastol. Ano man yan. Naalala ko tuloy, may baka kami noon, siguro dahil bata ako. Hindi ko alam kung nag-sense niya na takot ako sa kanya. Sinusugod niya ako, sinuwag pa niya ako, buti damit ko lang yung napunit. Magsumbong ako sa kuya ko, yan, tinadyakan niya yung ganun yung baka. Okay. Pero kahit sinusuwag ako, siyempre, okay, hindi pwede na ilagay sa kapahamakan yung baka. So, ang gawain talaga ng pastol ay isa yan, to protect the sheep. At kung meron man pinakamagaling magprotekta sa mga tupa na pastol ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi rito sa verse 4, yeah, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Wow. Madalas, ang mga tupa, tayo mga tupa, nasa panganib tayo. Marami rin mga panganib na hindi natin alam, na kinakaharap na pala natin. Pero andyan yung ating pastol, dakilang pastol, na nag-iingat sa atin, nagpo-protect sa atin upang tayo hindi mapahamak. Okay. Huwag na natin sabihin kailan kaya nangyari yun. Hindi nga natin alam eh. Pero sa akin, may mga pagkakataon na nalalaman ko yung mga bagay. Kasi nakikita ko eh, kung paano eh. Pero hindi lahat. Pero may mga example, nababanggit ko na sa inyo noon kung paano yung mga pag-protect ng Panginoon na paglayo sa anumang kapahamakan. Okay? At ganyan po ang ating Panginoon. Okay, so yung bingit ng kamatayan, sinasabi rito, kahit andoon ka na, ang sabi, I will fear no evil. Yung isa sa mga bagay na meron tayo bilang mga tupa ng ating Panginoon, na kung saan man tayo mapunta, mga bingit ng panganib, hindi dapat tayo natatakot. Tayo, nandito tayo sa kalagitnaan ng pandemic. Ang kinatatakutan ngayon ay COVID.
Pero bilang mga mananampalataya na mayroong pastor na tagapag-ingat, hindi dapat tayo nag-aalala, hindi dapat tayo natatakot na baka tayo ay mahawa, kundi ipagkatiwala natin sa ating Panginoon yan na siyang mag-protect sa atin at walang mangyaring masama sa atin. At napakasarap po na praktisin natin yan bilang iglesia. Kaya nga magpapasalamat naman ako sa Panginoon dahil hindi naman nangyayari na umiiral sa atin yung takot sa COVID. Na muli pa noon, nag-umpisa ang quarantine, ay andyan ang mga mananampalataya ng Panginoon, dumarako sa kanyang bahay-sambahan upang manambahan sa kanya. Ibig sabihin, pinapakita lang hindi takot. Kundi kahit andyan man yung panganib ng COVID, andun pa rin yung kapayapaan ng kanyang mga anak. Wow, salamat naman. At maganda talaga nakikilala natin na meron tayong dakilang pastol na walang iba kundi ang ating Panginoon. Nakakalungkot nga, gaya lang sinasabi ko, okay, sa Biyernes may Pastors Fellowship dito. Ilan mga pastors dyan, hindi pa bumabalik yung kanilang panambahan. Nung Martes nga lang, narinig ko yung isang pastor, sabi niya doon sa kausap, sa linggo, susubukan na namin na magtipon. 7 months ago, hanggang ngayon, hindi pa sila naglalakas loob na magtipon. Ano ba naman yan? Ano ba dapat ikatakot nila? Merong dakilang pastor na talagang lubos na nag-iingat. Pinasigurado yung kanyang pag-iingat sa kanyang mga tupa kahit nasa bingit at gitna ng panganib. Pero bakit ganun? Doon nga sa Mother Church yan, 15-15, yun yung sinasabi nila. Bawat linggo, 15 lang ang pwedeng pumunta. Okay, bali, salitan sila kasi 30 lang naman sila eh. Oh. So, 15 ngayon yung kalahati, sa susunod na kalahati, 15 rin. So, sa atin lang ang nawala yung mga bata. Hindi naman natin membro, magiging yung mga magulang yan. Kaya mahirap naman yan. Okay. So, hindi na dapat pakialaman yan. Oh. So, pero hindi dahil natatakot tayo, baka mahawa sila. Yan. Kundi talagang hindi natin pwedeng pilitin. Baka i-demanda pa tayo ng mga magulang. Pero doon po, yung protection ng ating Panginoon, ipinangako niya rito sa atin. Okay? That yung protection which assures us of our safe journey. Kasi nasa journey tayo. Ayan, sa daraanan ng ating journey ay hindi maiwasan may mga panganib dyan. So, wala namang paglalakbay siguro na walang panganib. Okay, nakasakay ka man o naglalakad, meron laging panganib dyan. Okay, yung nagtatravel nga doon sa kwento ng ating Panginoon Kristo. Anong nangyari sa kanya, sa kanyang paglalakbay? May nang hold up sa kanya, sinaktan pa siya. Si Paul, naranasan niya yung mga yan sa kanyang paglalakbay. Okay, maging sa pagsakay sa mga barko, pagsakay sa sasakyan, andyan lagi yung panganib. Okay, lalo na sa pagganap ng mission ng ating Panginoon. Hindi maiwasan yung maglakbay, pumunta sa malalayong lugar. Pag naglakbay ka, andyan lagi yung panganib. Pero andyan ang Panginoon na nag-iingat, which assures our safe journey. Ibig sabihin, madalas man tayong nalalagay sa bingit ng panganib, pero andyan yung safety lagi na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Not only assures our safety, but He protects us in our ways which guarantee us of a peaceful life. Na ibig sabihin, kahit samut-sari yung mga panganib sa ating paglalakbay, ang ini-assure sa atin ng ating Panginoon ay yung peaceful na paglalakbay o peaceful na pamumuhay. Okay, sabi nga rito, for thy rod and thy staff, sabi rin, they comfort me. Ibig sabihin, kampante tayo, okay, dahil andyan ang ating Panginoon, nag-iingat sa atin,
Wala tayong dapat katakutan. Wala dapat tayong ikabahala. Pag hindi ka natatakot, hindi nababahala, ibig lang sabihin ikaw ay mapayapa. Yan po ang binibigay sa atin ng ating beloved shepherd. Provision, protection, and third is victory, or He prospers us in all our battles. Basta araw-araw tayo ay nakikipagbuno sa ating kaaway. Hindi tumitigil ang diablo sa pag-atake sa atin. Sabi sa verse 5, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Ano pang ibig sabihin yan? Yan po, iginagaranti po sa atin ng Panginoon yung victory, tagumpay, laban sa ating kaaway. Pero yung sinasabi rito, magkaroon ka, andyan yung kaaway mo, pero kumakain ka. Ano ibig sabihin yan? Ni hindi ka niya magalaw, hindi ka niya masaktan, payapa ka lang dyan, kumakain ka, andyan yung kaaway mo. Na ibig sabihin, tagumpay. Okay. So, ganyan po ang ating Panginoon. Kaya nga, parang yung tayo ay tupaan dyan lang. Wala naman tayo, hindi natin iniisip kung ano man yung mga nasa paligid natin. Kain lang tayo ng kain, mapayapa. Okay? So, meron man gustong umatake. Okay, halimbawa, mga tupa yan, gustong umatake, ano man yan, lubo man yan, o pwedeng uso yan, pwedeng layon yan, pero andyan yung pastor na nagpoprotekta. Okay. Upang sa gano'n, mag-prosper yung mga yan, mga tupa na yan, na kumakain. Okay. Walang anuman kinababahala. Wow. So, a victory. Prospers us in all battles so that we will be victorious. Kasi gano'n din tayo. Yung pwedeng lubo na sisila sa atin ay walang iba kundi ang diablo. Okay. Gagawin ng diablo ay tuksohin tayo para magkasala. Pag tayo ay nasa buhay pagkakasala, kailanman hindi tayo magpa-prosper spiritually. Tama po ba yun? Mahihinder po yung pag-prosper natin ng mga kasalanan. Wow. Pero dahil ipinangako po ng Panginoon, andyan ina-assure niya yung prosperity natin sa ating buhay Kristiyano. Mararanasan din natin yung magiging victorious laban sa ating kaaway. Yes, He prospers us in our battles so that we will be victorious. Secondly, so that we will be fruitful. Wow. So yung mabunga. So sabi nga rito, Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Ano ba yun? Okay. Yan po ay sign ng prosperity. And one of the sign of prosperity is fruitfulness. Okay, yung my cup runneth over. Di ba, fruitful yun? Marami, halimbawa, talagang mabunga ka, ibig sabihin, ikaw ay talagang nagiging mabuting patutuo, ikaw ay nagiging papala, ikaw ay talagang naging kagamit-gamit na instrumento ng ating Panginoon. At nagkakaroon ka ng mga maraming bunga ng mga kaluluwa na dadala sa Kanya. Wow! Purihin po ang ating Panginoon. Okay, so ay panalangin natin lagi yung ating pagkilos bilang mga mananampalataya. Una-una yung tagumpay, naway maging mabunga tayo. Okay? So, dahil walang Bible study bukas, naway hindi ko makalimutan na bisitahin sila Salvador. Yan, si Jeff, yung Jeffrey, yung nagsimba nung linggo. Marami sila sa bahay nila eh. Alam ko eh. Maliban lang kung humiwalay na yung anak niya na may mga anak din. Okay, dalagitan na nga yung mga apo ni Salvador eh. Dalaga na eh. Kita ko sa palengke, may kasawa pang lalaki. Hindi ko alam kung lalaki yun o ano man. Lalaki naman sa tingin ko. Oh, so, nakabike yung lalaki, yung apo ni Salvador, naglalakad.
Meron siyang maputi na maganda eh, di ba? O yun. Okay, so bumibili ako ng buko noon eh. Yan, so dahil walang Bible study bukas, dahil namatay daw yung siguro bayaw ni Sister Bilen. Yung sa malaking bahay, yung kapatid niya doon, alam ko, babae, matanda na. Yung asawa raw noon. Ibig sabihin, bayaw. Kasi babae yung kapatid niya namatay daw, kaya walang Bible study bukas. Okay, so mapuntahan ko si Salvador, nawa nga ay makapag-Bible study sa kanila. Alam ko nakapag-Bible study ako noon, pero siguro mga 2 o 3 lang, nahinto rin. Okay. Pero nawa nga, panalangin natin na muli maibalik yung Bible study sa kanila. Okay. So, yun po yung magiging fruitful. Yun po yung gusto ng Panginoon sa atin. Okay? Kaya inaalaga niya tayo para magiging mabunga tayo. Yung mga tupa, pag inaalaga ng gusto yan, o anuman mga hayop yan, pag pinailaga niyang gusto, magiging mataba yan, magiging fruitful yan. Tama ba? Okay, maraming gatas yung mga nanay. Tapos marami pa silang karne kasi matataba eh. Tama ba? Okay, so tayo naman, hindi yun yung pagiging fruitful, yung kung ano yung maibibigay natin, kundi kung ano yung magagawa natin sa gawain ng ating Panginoon. Kasi habang ang isang mananampalataya ay lumalago, mas lalong naging kagamit-gamit sa ating Panginoon. Mas may mga nagagawa para sa gawain ng ating Panginoon. Ayan po. Kaya mahalaga po yung paglago natin. At yan yung sinusuguro ng ating beloved shepherd. Upang sa ganoon ay talagang tayo ay magiging kagamit-gamit na instrumento niya para sa ikasusulong at ikalalago ng kanyang gawain. Wow. Diba yun din yung sinabi ng ating Panginoon doon sa John chapter 15? 16. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, that ye should go and bring forth fruits. So, ibig sabihin, gusto talaga ng Panginoon maging mabunga tayo. At ginagawa niya ang lahat para sa atin, para sa ganun tayo ay maging mabunga. Yung pag-aalaga bilang isang shepherd. Andoon yung pagpo-provide yung ating pangailangan, andoon yung kanyang pagpo-protect sa atin, andoon na pinagpa-prosper niya tayo. At lastly, not only He promised us of all our battles, but He prospers us in all our battles, but He promised us of eternal dwelling in His presence. So, ito pong pangako niya, ito, inspirasyon po natin ito habang nandito tayo sa sanlibutan na ito. Ano yun yung tinitignan natin? Meron na tayong tinitignan, meron na tayong tinutumbok. Okay? Kasi yun yung patutunguhan natin, yung ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Siya yung ating tupa. Okay? Kaya sabi sa verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. So that eternal dwelling in His presence should be our focus, or should be the focus of our eyes. Habang tayo ay nandito, inaalagaan, ginagabayan, inilid ng ating Panginoon. Dapat tayo rin po nakapokus ang ating paningin doon sa lugar na ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Wow. Di ba nga, pagkakuan nga, yung halimbawa, may nasabi, may outing tayo. Yan. Kung saan yung outing na gaganapin, alam mo, nakapokus na doon yung tinitingnan na yung kuan eh. Excited na na makarating doon eh. Okay. So, hindi pa dumarating yung araw na pagpunta, pero talagang hindi na makatulog. Talagang nandoon na yung focus niya doon sa pupuntahang lugar, pag-a-outingan. Wow, kita nyo? Okay. Tingnan nyo doon sa ating sa ating pinagbaptisan nung linggo, ay nung Friday. Ba? Narinig lang ni Pastor Paul.
pumunta rin sila. Ang bira. Nag-post nga sila ng picture doon sa view deck eh. Mayroong view deck doon eh. Tanaw na tanaw yung dam ng Ipo. Okay, sa ibig sabihin, nung narinig niya yun, talagang na-excite siya. Ayan, anniversary namin, doon kami magsiselebrate ni Sister Adele. Wow. So doon na sila, nagpunta sila doon. Silang dalawa lang. Kasi hindi naman pwedeng magsakay ng bata sa motor eh. At saka dalawa lang ang allowed eh. Oh, silang dalawa lang. Ayan. Eh kung yung mga lugar lang dito, na-excite tayo. Yan. At pagka may schedule na pagpunta sa mga ganyan lugar, ay nandoon na yung focus natin. How much more that eternal abode that God had promised us. Habang nandito tayo, dapat yun po yung focus natin. Okay? So, di ba, sa 2 Corinthians 4:18, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. Hindi man natin nakikita yung lugar na yan. Pero yun, dapat i-focus natin. So alam naman natin, nakalarawan na sa ating isip yan. Eternal abode. Kaya sabi, for we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things that are seen are eternal. For the things that are not seen are eternal. For the things that are seen are temporal. Wow. Doon tayo sa eternal i-focus yung ating Panginoon, hindi sa mga temporal lang na bagay. Not only where we could focus our eyes, but where we could fix our affection. Ano yung affection? Yan yung pagmamahal. Okay? So, kung meron man tayong dapat mahalin, ito pong inihanda ng ating dakilang pastor, na ating titirhan ng walang hanggan, ang kanyang kaharian. Kaya sinasabi sa Colossians 3:2, set your affection on things above, not on things on the earth. What a great shepherd. Talagang pati yung future natin, eternal future, na ihanda na niya sa atin. Meron ba makakagawa yan na iba? Okay? Yung mga pastor, hirap na busugin yung mga ipinapastor nila eh. Pati kami ng mga pastor, marami sa amin pabaya. Hindi naalagaan yung mga membro o mga tupa ng Panginoon ng talagang tamang pag-aalaga. Marami rin mga katulad namin, mga pastor, na sa halip na alagaan yung mga tupa ng Panginoon, sinasamantala o pinagsasamantalahan. Alam niyo pinagsasamantalahan? Pero bilang pastor, yun po yung tungkulin namin, alagaan ang tupa ng ating Panginoon para sila ay lumusog, lumago sa pananampalataya. At hindi dapat tignan yung kanilang bulsa, kundi yung kanilang espiritual na paglago. Yan lang dapat yung focus. Kaya ko sa inyo, salamat nga dahil mayroon akong experience na pagpapastol mga kambing, kalabaw. At naihambing ko doon yung aking gawain ngayon bilang pastor ng isang iglesia na walang pinagkaiba. Ibig sabihin kung ano talaga yung aking gawain bilang magpapastor ng kalabaw na wala na akong ibang inisip kundi yung ipastor sila mabusog, mapagyaman, na hindi iniisip yung aking sarili. Kasi gano'n naman yung iniisip ko bilang nagpapastor ng kalabaw, baka. Wala akong iniisip kung ano yung maibibigay ng baka sa akin. Hindi ko rin iniisip kung ano maibibigay ng kalabaw sa akin. Hindi ko iniisip kung ano yung naibibigay ng kambing sa akin. Yun po kasi yung mga naranasan kong ipastor. Basta't iniisip ko lang kung paano sila mapagyaman, kung paano sila mabusog. Ngayon na ako'y mananampalataya na, pinakita sa akin ng Diyos na walang pinagkaiba. Yun lang din dapat ang pagpupusan ko kung paano maalagaan yung mga tupa pinagkatiwala sa akin at hindi ko isipin din kung ano yung maibibigay nyo sa akin. Kasi yung pangangailangan ko o pangangailangan ng aking pamilya, ang maliwanag sa akin ay yan po yung tungkulin ng Panginoon. Bahala na siya. Kung gamitin niya kayo, so be it. Pero ang mahalaga, kayo ay lumago, spiritual.
So, He promised us of eternal dwelling in His presence, where we could focus our eyes, where we could fix our affection. And thirdly, where we could fasten our desires. Kaya kung meron na tayong mga pagnanasa sa buhay, ituon po natin doon sa mga bagay na espiritual. Ituon po natin doon sa lugar na kung saan ipinangako ng Panginoon sa atin na ating pupuntahan. Madalas nga, sabi nga rito doon sa Colossians 3:1 muna, ang sabi nga rito, if you didn't be risen with Christ, ganun ba yun, no? Seek those things which are above, where Christ sitteth at the right hand of God. Alin daw hanapin natin? Ayan yung mga bagay na hindi nakikita. Spiritual na bagay. Wow. Kasi nandoon Nandoon yung katuparan ng lahat at kaganapan ng lahat. Dito rin, kagaya ng mga nagkauna sa atin sa chapter 11 ng Hebrews, madalas, nababasa natin dito, ang sabi rito sa verse 10, for he looked for a city which has foundation, whose builder is God. Habang nandito, itong mga taong ito, kagaya ni Abraham, nabubuhay dito, ang kanilang paningin, ang kanilang affection, ang kanilang desire, ay nakatuon doon sa kalangitan. Doon sa syudad na ginawa ng Diyos para sa kanyang mga mananampalataya. Wow! Meron pa rito yung desire. Sabi rito sa verse 16, but they desire a better country that is unheavenly. Wow! Saan nakatuon ang kanilang desire, itong mga taong ito? Nagkaon ang mga mananampalataya sa atin? Doon, sa heavenly kingdom. Heavenly abode na ipinangako sa atin ng ating Panginoon. But now they desire a better country that is unheavenly. Yung i-prepare sa atin ng ating Panginoon, a city. Kaya dito, sa mundong ito, kung meron man pinakamagandang lugar dito, matatagpuan mo yan sa mga syudad. Yan po yung kasi maasinsado yan na lugar. Okay? Andyan, yung buhay talaga. At ganun din, yung syudad na ito ay nandoon sa kaharian ng ating Panginoon. Ito po yung lugar na kung saan ating patutunguhan. Kaya nga po, bilang mga tupa ng ating Panginoon, never fail to put your trust in the Good Shepherd. Nawa sa araw-araw, sa ating paglalakbay sa sanlibutan na ito, lagi dapat ang ating pagtitiwala ay nakatuon sa ating Good Shepherd. Wala nang iba tayong pagtiwalaan. Kasi siya po yung ating provider, siya po yung ating protector, siya po ng prosperity. Siya rin yung nagpanangako sa atin ng walang hanggan, lugar na matitirhan. Hindi po sa mga tao na kung saan wala naman silang maibigay sa atin na ganito o hindi, huwag din sa ating sarili. Not only never fail to put your trust in the Good Shepherd, but secondly, never forget to come to the Good Shepherd. Ano ibig sabihin yan? Tayo po bilang mananampalataya o mga tupa, lahat ng pangailangan natin. Kaya nga, huwag tayong mag-atubili na lumapit sa Kanya. Sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat na sitwasyon na naroon tayo.
Sa lahat ng lugar na kung saan tayo naroroon, wala tayong ibang lalapitan dapat, kundi ang ating Panginoon. Kaya ang sabi niya, come unto me. So yun po yung paanyaya ng ating Panginoon. Kagaya ng mga tupa, walang inaasahan niyan, kundi yung kanilang pastor. Ganon din tayo. Meron tayong dakilang pastor bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Siya lang yung ating aasahan din. Sa Kanya lang tayo lalapit. Purihin ang ating Panginoon. Tayo manalangin.